Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sino po dito yung mga pinagpala ng Lord? Yung isa pang kamay, itaas na rin natin. Doble-dobleng pagpapala para sa bawat isa. Amen. Tayo pong lahat ay magpapasalamat, magpupuri sa ating Diyos sa umagang ito at bigay po natin sa Kanya ang ating mga pagsamba at awitan. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for waking us up this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong awa, Panginoon, na patuloy pa tumitibok ang aming mga puso. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon, ng aming mga katawan. Thank you, Lord, for being with us every day of our lives na pinoprovide niyo po ang aming mga pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito na bago po kami lumapit, bago po kami umawit, bago kami makinig ng salita na ihatid po ng aming pastor, mingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa lahat po ng nagawa po naming mga kasalanan, O God. Hindi po naging mabuting aming mga puso't isipan, sa lahat po ng mga naging maling motibo ng aming puso, sa lahat, Lord God, ng ginawa ng aming mata, ng aming kamay, mga nilakaran po namin, Lord, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo, Ama. Patawarin niyo po ang bawat isa sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat po ng aming mga kahinaan, Lord. Tingnan niyo po si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Kayo po ang pumamagitan, Panginoon, upang bumaba ang iyong kapatawaran at habag mo at patuloy mong ibigin ang mga anak mo na patuloy na nagmamahal sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, for you have forgiven us. And as far as is from the east, is from the west, ganoon din naman ang pag-ibig mo, Lord God, sa bawat isa na dumadaloy, na patuloy namin, Panginoon, nararanasan sa araw-araw ng aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, gusto namin magpasalamat, gusto namin ibigay ang mga matataas sa papuri at pagsamba sa iyo dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. And you said in your word, if 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us. At we welcome you in this place, Lord God. We welcome you, Holy Spirit. At maraming salamat dahil may maganda kang gagawin sa aming buhay. Thank you, Lord. And we pray, Lord God, sa mga uupo po sa mga silyang ito, may you bless us, Father God, na kami po ay bibigyan mo ng puso na handang makinig, handang umunawa, at handang sumunod sa mga aral mo at gawin po namin ito sa aming buhay. Thank you, Father God, for all the blessings, for all, Lord God, the provisions and favors and protection na patuloy naming nararanasan, na hindi niyo po kami iniiwan sa aming pong mga problema, sa aming pong buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. At may you bless our pastor na magbibigay po ng message mamaya. May you give him, Lord, the knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. Bigyan niyo po kami, Lord, ng kaliwanagan. At sana po, Panginoon, ang kanyang mensahe magbigay ng kalakasan, magbigay, Lord, sa amin ng kaliwanagan, magbigay sa amin, Lord, ng comfort and source of strength, Lord God, na patuloy kami maglilingkod sa iyo, patuloy kami magbibigay ng mga papurit pagsamba sa iyo dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Thank you, Father God. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, tinataas namin ang pangalan mo. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam ang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha.
Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Purihin ka, O Diyos, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tunay nga, O Diyos, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sasamba ka namin, Lord God. Thank you, Lord. Patuloy po nating awitan, patuloy po nating ibigay ang ating matataas na pagsamba sa ating Diyos. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya naman, Ama, binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa oras na ito. Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aalab at hindi kumukupas. Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas,
hindi magwawakas. Ito'y nag-aalab at hindi kumukupas kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago. Ang buhay kong ito'y ibibigay sa'yo. Ang panalangin ko ay ang presensya mo. Walang mahihiling kapag kasama ka. Ang kapayapa ay laging nadarama kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your grace. Sa patuloy mo, Panginoon, na pagmamahal sa bawat isa, na kahit, Panginoon, anuman ang aming maranasan sa aming buhay, hindi nagbago ang iyong kabutihan, hindi nagbago ang iyong pag-ibig. Noon, ngayon at kailanman, Panginoon, maraming salamat po. And we are humbled, Lord God, of all the good things that you have done in our lives. Kaya kami, Panginoon, nakakatayo dito dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong awa, dahil sa iyong biyaya. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pag-ibig sa bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukulang, sa kabila, Lord God, ng aming mga kakulangan, you have been more than enough for us. Thank you, Jesus. Kaya naman, tanggapin mo, O Lord, lahat ng papurit, pasalamat, dahil dakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Kahit noon, hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Praise the Lord, we glorify you. We thank you, Lord God, for your love. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka, Ama. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Purihin natin ating Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Jesus, ikaw ang Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang aming Diyos. 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 Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po lahat na papurit, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo, Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Sige po, para po sa ating pakikinig sa ating pong Word of God, nire-request ko po na put your phones on mute or off niyo po muna, baka mag-text si NDMRRC. maka ano po sa ating pakikinig sa umagang ito. Tinatawagan ko na po si Pastor Melvin na magbibigay po ng mensahe sa oras na ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Sige po, batiin po natin yung ating mga katabi. Nasa harapan, nasa likuran, nasa gilid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Ayan, maging ang mga kapatiran ho natin na nakatunghay ngayon, through online, isang mapagpalang umaga po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. God is good. And all the time, God is good. Amen. Hallelujah. Talaga pong napakabilis po ng panahon, ano? Kamakailan lang, pumasok yung bare months, tas ngayon, ito po na yung huling linggo ng buwan ng September. At siyempre po, after ng September, October, ang bilis. Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng Christmas, nag-celebrate ng ating church anniversary. At ngayon naman, paparating na uli yung ating Kapaskuhan na kung saan ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, tayo po ay makakapakinig muli at makakapag-aral ng salita ng Diyos na siyang magsisilbing patnubay at gabay natin sa araw-araw bilang isang Kristiyano. Kaya samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos na maatagpuan po sa aklat po ng awit, chapter 119, verse 1 to 8. Ang sabi po dito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos. Susundin ng buong ingat, kay hiyan ay hindi ko matitikman kailan paman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. At ikawalo, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Tayo'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay dinako mo po sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maging ang mga kapatiran namin, nakasakasama po namin na naka-online, nakatunghay sa iyong gawain, purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buong linggong nagdaan na kami inyong iningatan at patuloy, Lord, na ginagabayan sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa kalayaan at pribileyo na pinagkaloob niyo po sa amin na patuloy kaming nakakapagsaliksik, nakakapag-aral, nakakapakinig ng iyong mga salita na may kalayaan at kapayapaan sa aming mga puso. Kaya Lord, sa umagang ito, sa aming pagbasa ng iyong salita, sa aming pag-aaralan, panalangin po namin, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy na pinangahawakan namin ang pangako mo na 2 o 3 na nagtipon sa iyong ngalan na doon ka sa aming kalagitnaan. Bigyan kami, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan sa lahat ng mga pakinig na kasama namin dito sa bahay sambahan, maging sa online, Panginoon, upang maunawaan ng bawat isa ang nilalaman ng aming binasang mga salita mo. Maging ako ang inyong lingkod, Panginoon, ako po hindi karapat-dapat tumayo dito. Ngunit sa habag at grasya mo, patuloy, Lord, na binigyan ako ng pribileyo, Lord, na makapag-share ng iyong salita. Kaya, Lord, patuloy lamang ako na sa iyo dumidepende, humingi ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ko po ng wasto at naayon sa iyong katuruan at kalooban ng mga salita mo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon na ito, ang pagbalik kay Yahweh 2022, talagang napapanahon at kailangan talaga nating bumalik sa ating Panginoon. Dumaan ang pandemya ang ating kinakaharap, o andito pa rin ang pandemya ang ating kinakaharap, ay patuloy pa rin na nagpapaalala sa atin na merong makapangyarihang Diyos
na kayang tumugon sa ating lahat ng mga pangangailangan at dalangin. Ipinakita ho ng pandemyang ito na wala ho tayong kakayanan, or kung may kakayanan man ho tayo, ito ay may hangganan. Maaring yung ating pananalapi, kahit saan ho natin tingnan, may hangganan po iyan. Kung bilyon-bilyon man ang ating pananalapi, hindi man natin po problemahin ang ating pinansyal. Pero nakakasiguro ho ba tayo na kung ikaw ay bilyonaryo na, wala ka ng problema? Bakit kaya na-depress yung mga milyonaryo at bilyonaryo o malalaking kumpanya nung pagkakataon na biglang pumasok ang pandemya? Marami nga pong nagkaroon ng depresyon. Hindi lamang naman po yung mga taong salat sa pananalapi, maging yung mayayaman, ganun din naman. Kaya kung titignan ho natin, kanino ba talaga natin makikita yung kapayapaan, kagalakan na inaasam-asam natin? Maaaring yan, lahat ng yan ay matatagpuan lamang natin sa ating Diyos na buhay. Kaya sa ating pagbalik kay Yahweh, patuloy lamang na ating isapamuhay o ipamuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, laging ipinapaalala sa atin sa mga aral, sa Bible study, sa pangunguna ni Pastor Archie na hindi lamang dapat alam natin ang mga salita ng Diyos, ang mga katuruan niya, ang mga pangako niya, bagkus ito ay ating isapamuhay. Gaya po ng ating nabasa kanina, sa verse 4, ang sabi po dito, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Hindi lamang dapat alam natin kung ano ang utos ng Diyos o ang ipinagagawa sa atin, bagkus ito ay ating buong pagsikapan na ating masunod. Sabi nga po, kamangha-mangha ang katotohanan ang Biblia. Ang nakasulat sa salita ng Diyos ay nagtagal ng mahabang panahon at angkop pa rin sa ating panahon ngayon. Ang bawat mananampalataya ay tumitingin sa salita ng Diyos para ito ay isang maging patnubay at karunungan bilang otoridad sa pananampalataya at sa ating pag-uugali. Gayunpaman, tila marami ang kontento na sa pagkuha ng ilang talata tuwing linggo sa halip na maglaan ng panahong pag-aralan at isabuhay ang mayamang salita ng Diyos araw-araw. Kaya nga, lagi na siguro kayo nakukulitan sa amin, kay Pastor Archie, sa pag-aanyaya, na tayo ay laging dumalo sa mga ganitong gawain. Gayon din sa ating mga kapatiran na naririto lamang sa lugar na ito o malapit sa ating bahay-sambahan na nandyan online. Baka naman po, next week, makakasama na po namin kayo. At hindi lang sa Bible study, laging ipinapaalala sa atin na dapat nandoon pa rin yung ating personal na pagsasaliksik ng salita ng Diyos at pag-aaral. Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin upang maunawaan natin ang nilalaman nito. Hindi lamang po yung pagdalo sa ating gawain, hindi lamang din dapat kung tayo man ay may personal na debosyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan magkasama po lagi iyan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Nais ng Diyos na ipamuhay natin ang ating paniniwala. Sino ho dito yung majority naman ho sa atin dito, di ba po nakapag-aral? Amen po ba? Yung bang natutunan natin sa eskwelahan, hindi ho natin na isa pamuhay. Yung simpleng values studies na sinasabi, di ba, isa sa kultura nating mga Pilipino, ay yung paggalang sa magulang. Hindi ho ba natin na isa pamuhay yan na pag tayo ay dumarating sa tahanan, nagble-bless tayo sa ating magulang. Pag dumadating tayo dito, nagble-bless tayo sa nakatatanda sa atin. Di ba po, iba ho yung naisa sa pamuhay natin, yung simpleng aral na yan na ating natutunan sa tahanan at natutunan din natin sa eskwelahan. Kaya masasabi natin, di ba, pagka nga tayo dumadalo ng service, lalo na pagka meron tayong kapatirang na mayapa, di ba lagi natin sinasabi, lalo na pag magulang natin yung nawala, ang hindi ko malilimutan na tinuro sa akin ng magulang ko ganito. Hindi ako makakarating sa
sitwasyon o sa panahon na ito or sa aking kinalalagyan ko hindi dahil sa turo ng aking mga magulang. Bakit? Kasi nga sinunod mo kasi alam mo mabuti yun. Paano pa kaya yung mga mabubuting salita ng ating Diyos? Hindi pa ba natin ito susundin? Kanyang salita, sa araw-araw ay kailangan lang dapat natin pag-aralan at isapamuhay. Maraming dalang pagpapala ang pag-alam at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po, sa umagang ito, ating titignan kung ano ang maaari nating gawin habang patuloy tayong lumalago sa kaalaman natin sa kanyang mga salita. Una, mamuhay ayon sa utos ng Panginoon. Sabi po yan sa verse 1 ng awit 119. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Minsan nakikita lamang natin ang salita ng Diyos bilang isang listahan ng mga dapat gawin o talaan ng kasaysayan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa kaalaman natin. Dapat natin itong ipamuhay. Bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang aktibong pagsunod sa mga sinasabi nito. Habang lalo tayong namumuhay, ayon sa salita ng Diyos ay sumusunod sa Kanya, mas mararanasan natin ang katotohanan nito sa ating buhay. Sa tingin niyo po, paano tayo makakapamuhay ayon sa salita ng Diyos araw-araw? Makakapamuhay ho tayo sa salita ng Diyos araw-araw kung mananatili sa atin ang salita ng Diyos. Mag-uumpisa po yan sa ating pag-aaral, sa ating personal devotion. Sa paggising ba natin sa umaga, ang una ba natin chine-check? Messages sa phone o ang message ni Lord sa atin for that day? Ganun po natin iyan maisa sa pamuhay. Yung mga bagay na alam natin, nakikita na natin, kaya di ba, mga Pilipino, sobrang advance mag-isip Di ba nga po, no nakaraang eleksyon lang hindi pa nga po alam kung sino mananalo, parang alam na nila kung sino panalo. At kung alam naman nila, or dahil alam na nila yung mananalo, parang alam na kagad din nila yung mangyayari. At magkakaiba-iba po tayo ng pananaw pagdating ho dyan. Pero tayo po, bilang isang Kristiyano, paano nga ba natin talaga maisa sa pamuhay ang utos ng ating Panginoon? Kung yung utos nga ng Diyos, hindi nga ho natin alam. Baka ang alam pa rin ho natin yung 10 utos ng Diyos. O yung nilalaman, or yung pinagmulan ng mga utos na yan. Ano po yung pangalawa? Sumunod sa mga katuruan ng Diyos. Sabi po sa verse 2 to 3, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Purihin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay isa sa mga paraan kung paano pinapaalam ng Diyos ang kanyang katangian at kalikasan sa kanyang mga mamamayan. Sa pamagitan ng mga kwentong nakasulat sa Biblia, nakikita natin ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Habang patuloy tayo nagbabasa at nakikinig tungkol sa kanyang mga gawa, nakikita natin kung paano siya nagiging kalakasan sa ating kahinaan. Nagiging ginhawa sa kagipitan at nananatiling tapat sa kanyang katangian at mga pangako. Kaya nga po importante na alam natin at tayo ay sumusunod sa katuruan ng Diyos. Ito ang nagpapaalala sa atin upang ma-discern natin kung ito bang gagawin natin ay kalulugdan ng Diyos o ito bang gagawin ko ngayon dahil kagustuhan ko lamang.
hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na makakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon kung hindi ho natin alam ang kanyang mga katuruan. Sino po dito sa mga magulang dito na meron ho kayong nagawang hindi maganda nung kayo'y kabataan pa, kaya nyo ho bang ikwento yan sa inyong anak? Maaring hindi po. Bakit? Kasi nandun yung pagsisisi nyo na bakit ko ba nagawa iyon? Kasi hindi natin naunawaan or maaring hindi tayo sumunod sa katuruan ng Diyos. Pag out natin sa trabaho, tera, pre, inom muna tayo. Sige, ang Biyernes naman ngayon. Sige na nga. O baka dapat, pre, out na ng sweldo, inom tayo ngayon. No. Uwi ako sa pamilya ko. Yun yung nararapat. Yun yung bagay na dapat nating ginagawa. Amen po ba? Sabi nga po dito, ano ang kwento mo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya? Bakit mahalagang ibahagi ito sa iba? Kaya nga po, di ba, lagi ho tayong binibigyan ng pagkakataon na makapag-share ng kabutihan ng Diyos sa atin. Maaring sa ilan, napakaliit na bagay, pinagpapasalamat natin sa Diyos, andun yung kagalakan, nakukornehan sila. Ito na naman si brother. Praise the Lord, praise the Lord. Alive na naman. Pero maaring sa karamihan, sa pareho ng iyong pinagdadaanan na pagsubok, ito ay kalakasan na nagbibigay sa kanila. Nakikita nila na kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Magtataka tayo, bakit Lord sila yumayaman? Nakakasiguro ka ba kung saan galing ang kanilang kayamanan? Lord, bakit ako ganito lang? Lord, nag-aaral naman ako ng mga salita mo. Lord, lagi naman ako nagpe-pray. Bakit yung nanay ko? Dati stage 1, ngayon stage 3 na. Baka hindi ho natin naunawaan or baka pinahintulutan ng ating Panginoon yan na mangyari yan sa magulang mo upang ikaw ay mapalapit sa Kanya. Baka kaya niya pinahintulutan niya na mangyari yan sa iyong magulang kasi yung magulang mo talagang sobrang lapit na sa Diyos. Kaya minsan, di ba po, pag tayo nakakadalo ng mga libing, lalo na pagka hindi po nating kapananampalataya, grabe ho yung yung sigawan, yung hysterical na parang andun lagi yung pagsisisi. Na minsan tinatanong pa, bakit hindi ka lumaban? Baka kung makakapagsalita lang ho siguro yung patay. Lalo na kung Christian yun, sabihin talaga nun, ba't pa ako malalaban ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Makakasama ko ng aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayong nabubuhay na nandyan sa lupa, may pag-asa pa kayong magbago. May pag-asa pa kayong sumunod sa katuruan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ano po yung pangatlo? Hanapin ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. Hanapin ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Paano natin makikita ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin kung hindi ho tayo patuloy na mag-aaral ng kanyang salita? Kung hindi tayo natin ipapractice yung mga bagay na ating natutunan o hindi natin isasapamuhay. Sa pagtuturo nga po sa training nga po, di ba po, nakalagay doon parang baliwala yung knowledge mo kung di mo maya-apply ang lahat ng iyong natutunan. Sa ating bilang Kristiyano, tama lamang na malaman natin, mapag-aralan ang mga salita ng Diyos dahil ito ang makakapagpaalala sa atin, makakapagbigay ng kalakasan. Pero mas higit na importante na ito ay ating maisapamuhay. Ang pamumuhay ayon sa limitado nating kakayahan ay nag-aanyaya ng kayabangan. Ay nga, di ba? Kaya ako narating to kasi nga, magaling ako Ito ang ginawa ko. Hindi natin namamalayan dahil sa dami na ng ating kaalaman, nagmamataas din tayo. Kasi nga, lumalayo tayo sa mga aral or hindi natin naisasapamuhay
ang katuruan ng Diyos at hindi natin hinahanap ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. At pagiging matuwid sa sariling mga mata. Mabuti na lamang at walang sawa tayong ipinagpapakumbaba ng Diyos para naisin nating makilala siya at matutunan ang kanyang salita. Pagpasok ng 2020, napakadaming hinambol ni Lord. Natatandaan ko nga po, I think that was 2012. Yung ating church, sumali po tayo sa isang basketball tournament. Di ko makakalimutan yun. Na-straight to natin yung elimination. Wala hong talo yung Peace of Harvest Christian Ministry basketball team. Ayan, si Kuya Jimmy, kasama doon. Si Kuya Greg, kasama doon. Si Brother Bong. At yung ilang kabataan natin. Walang talo, 7-0. Pero pagdating ho ng finals, tinambakan ho kami. Talo. Ano po yung itinuturo doon? Tinuturo doon na dapat marunong din tayong tumanggap ng pagkatalo at higit sa lahat, dapat maging mapagpakumbaba. Kasi iba na yung feeling nun eh. Alam niyo yung pag nakita na kayo dumating sa court, kinatatakutan yung team niyo. Bakit? Kasi wala pang tumatalo. At lahat ng tinalo namin doon, tambak. Kaya nung mismong araw na yon, parang nahiya nga kami sa mga kapatiran kasi full support. Sila Pastor Archie, nandun din. Nagpipicture, ang dami. Tapos bigla kami tinambakan. Pagpapaalala doon nagiging yung nade-develop na yung pagiging mataas. So hinambol kami ni Lord doon. Pinakita ni Lord na, anak, ang pagbabasketball, hindi lamang yan ang pagpapakita ng inyong kagalingan, ng inyong teamwork. Kailangan mapakita nyo din dyan kung paano kayo tatanggap ng pagkatalo at kung paano kayo isang magiging magandang ehemplo sa inyong mga nakakalaban. Dahil, I guess, mukhang kami lang ata po doon yung Christian na team. Pero po rin ng Panginoon, napakadami nung naituro sa amin nung tournament na yon. Gumawa rin siya ng paraan upang makilala at maranasan natin siya sa pamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ang ating tagapagligtas at ating Panginoong Hesus na siyang buhay na salita. Ang Diyos at ang kanyang salita, dapat ang lahat-lahat sa ating buhay ay dapat nating hanapin ang kanyang kalooban ng buong puso. Kaya nga po, di ba po, pagka meron ho tayong bagay na talagang alam natin kung gaano kaimportante, we make time to do it. Hindi ho natin sinasabing, we will find time. Kasi pag maghahanap lang ho tayo ng oras para magawa ho natin ang mga tagubilin o mga aral ng ating Panginoon, chances are, hindi ho natin yan gagawan. Hindi ho natin yan gagawan ng oras or ng paraan. Mauuwi na naman tayo doon sa kasabihan na kung ayaw gawin, maraming dahilan. At kung gustuhin, maraming pamamaraan. Sa tingin nyo po, paano makikita sa buhay natin ang paghahanap ng isang bagay ng buong puso? Ito ay ating pinaglalaanan ng oras. Yung simpleng pagdating dito sa church, excited ka. Kinukonsider mo lahat. Pag-aayos, pagbabasta ng iyong gamit, gabi pa lang, binabasta na, namamalansya na. Kinukonsider mo, malayo yung church. Mag-adjust ka ng oras. Wala kang control sa traffic Pero yung pagbabasta, meron. Amen? So, dadarating tayo ng nasa oras or mas maaga pa. Gayun din, napapakita natin na ay kailangan maghanda. Kasi kailangan ito ang dapat kong gawin upang maipakita ko kung gaano kabuti ang Diyos sa aking buhay. Hindi yung kung kailan nandyan na sa harapan natin yung pagsubok na ating kakaharapin, tsaka lang tayo babalik uli sa Lord. Tsaka tayo tatawag sa kapatiran. Lagi na lang parang pagka may problema, tayo yung laging humihingi. Pero kung tayo ay hanapin natin ang kalooban ng Panginoon ng buong puso, tayo ay magagamit ng Diyos upang maging isang daluyan ng pagpapala sa iba.
Kaya nga sinasabi lagi, di ba? It is more blessed to give than to receive. Lagi natin panalangin. Dati po, ako po yung aral na lagi ko pong pinagpre-pray, Lord, pagyamanin mo po ako, pagyamanin mo po ako, pagyamanin mo po ako. Kasi noong mga panahon yun, ang pananaw ko, makakatulong lang ako sa kapwa ko kung ako'y mapera. Hindi lang naman ho lahat ng pagtulong pera ang kailangan. Minsan yung simpleng oras na ilalaan mo sa kapatid para mapakinggan mo siya kung ano ang kanyang pinagdadaanan at maipanalangin mo siya, napakalaking bagay na po nun. Ang masaklap, minsan tayo na yung nilapitan, instead na makapagbigay tayo ng comfort, instead na makapagbigay tayo ng kagalakan, kalakasan, tayo pa ang umuusig. O yan, nagsimba ka ngayon. Bakit? Ano pinagdadaanan mo? Sinabi ko naman kasi sa'yo noong pa kita iniimbitahan pero hindi ka dumadalo. Ayan, nangyari tuloy sa'yo yan. Baka kaya minsan mag-isip din po tayo, baka kaya hindi rin tayo dumadami. Baka tayo mismo na yung nagiging katisuran. Baka malayo na tayo. Akala natin, kalooban pa rin ni Lord yung ating hinahanap ng buong puso, pero yung pala, buong puso natin ang ating sinusundan at hinahanap. Amen po ba? Para nakatulog na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit kaya nais ng Diyos na hanapin ng kanyang mamaya, ng kanyang kalooban ng buong puso at hindi lang ng isang bahagi ng kanilang puso? Bakit po? Si Lord nga hinanap tayo buong puso Ibinigay niya nga yung kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. Tapos tayo, buong puso natin o part lang ng puso natin, kasi yung puso natin nandun lang pag Sunday. Or yung puso natin nandun lang pag Wednesday sa Bible study. O kaya dahil yung puso natin nauobliga lang na dumalo ng dawn prayer or dumalo ng night of prayer. Kaya tama lamang na hanapin natin buong puso ang kalooban ng Diyos. Maisapamuhay natin ito. Dahil lang iyan ang kanyang kalooban. Buong puso niya ang binigay yung kanyang bugtong na anak. Mabuti ang naisin ng ating Diyos Ama na nasa langit sa ating buhay. Paano natin ito magagawa bilang isang komunidad? Sabi po sa Hebreo 10:23-25, magpakatatag tayo at sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Kaya ba ni Lord yun? Kaya ni Lord yun. Yung pinagdadaanan mo ngayon, pinagdaanan na nung iba yun Napagtagumpayan na nila yun. Bakit? Kasama kasi nila si Lord. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? Ang mundong ito, pasama ng pasama, pero huwag kayong mag-alala. Kasi napagtagumpayan niya na yan. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino ang nangako? Ang ating Diyos Ama. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Take note, sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Saan? Sa pagmamahal sa kapwa. Hindi yung parang i-condemn mo pa. Sasabihin mo pa, ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan. Kaya ka nandiyan sa sitwasyon na yan. Kaya nga ako, ganito. Hindi ako nakaranas ng ganyan. O, di ba? Purihin ang sarili. Nawala na. At paggawa ng mabuti. Ilang beses pinapaalala sa atin ni Pastor Archie yan. Ang paggawa ng mabuti, bunga yan ng ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung hindi ho natin, wala ho tayong personal na relasyon, paano natin magagawa yung paggawa ng mabuti? O baka yung paggawa natin ng mabuti ay isang pagpapakitang tao lamang. Or, sabi nga, pagpapanggap. 25. Tuwing inimbitahan tayo, ito ang laging Bible verse na nababanggit ni Pastor sa atin. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Take note, palakasin ang loob ng isa't isa. Hindi yung pagkatapos natin mag-usap, dumating na kayo ko sa iyo yung kapatiran, maghihiwalay kayong nakadapa na. Dahil imbis na mabigyan natin ng kalakasan,
ng encouragement na nagmumula sa Diyos, sa mga salita niya, parang kinondem pa natin sila. Lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng ating Panginoon. Hallelujah. Recap po tayo. Sa ating aralin ngayon, ipamuhay ang salita. At may 3 bagay na itinuro sa atin na mamuhay ayon sa utos ng Panginoon. Sumunod sa mga katuruan ng Diyos. Hanapin ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. Sa ating pagtatapos, sabi po dito sa 8 verse, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Sa pag-iisip ng may akda ng awit o ng salmong tungkol sa salita ng Diyos, tinapos niya ang bahaging ito ng awit ng buong ang paninindigan na sundin ang kanyang mga utos. Kapag nakita natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay ipinangako natin ang paglago ng ating ugnayan sa Kanya, bibigyan niya tayo ng paninindigan na sundin ang lahat ng Kanyang utos at mamuhay ayon sa Kanyang kaparaanan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na nagpaalala sa amin kung gaano kaimportante na maisapamuhay namin, Lord, ang mga salita mo. Na ito ay aming malakaran, Panginoon, kasakasama ang banal na Espiritu at sa habag at grasya mo. Panginoon, panalangin po namin, Lord, na hindi lamang po ito manatili sa aming mga puso't isipan. Ito ay aming malakaran, makita sa aming buhay, makita sa loob ng aming tahanan, makita ng aming mga anak, Lord, na maisapamuhay po namin at papakita namin ang mga aral mo sa pamagitan ng aming mga buhay at salita. Gayon din sa aming mga katrabaho, kapitbahay, o sa mga taong makakasalamuhan namin sa labas, na makita nila na meron kaming buhay na Diyos at ang naghahari sa aming puso ay aming ang Panginoong tagapagligtas na si Jesus. Lord, kayo po ang nakakabatid at nakakakita ng laman ng aming puso. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay kalakasan sa amin, sa bawat isa sa amin na naririto, maging sa mga kapatiran na nakatunghay ngayon online, na kayo ang makapagbigay encouragement sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang instrumento upang makapagpahayag ng iyong mga salita. Maipakita namin ang kabutihan na ginawa mo sa aming buhay at dumating man ang mga pagsubok sa aming buhay, anuman ang aming sirkumstansya na kinakaharap o kakaharapin pa, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, Panginoon. Dumating man ang pagkakataon, Lord, na kami ay nakakaginhawa sa buhay o nasa kagipitan man, mga salita mo pa rin, Panginoon, ang aming pangahawakan at patuloy pa rin kami magpupurit, magpapasalamat sasamba sa iyo. Dumating man, Panginoon, ang pagkakataon na kami ay malagay sa banig ng karamdaman o ang mahal namin sa buhay o nandoon man ang kagandahan ng pangangatawan o kalusugan, maayos sa pangangatawan, purihin ka, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, hindi mo po kami pababayaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita na patuloy namin masaliksik, mahanap ng buong puso ang iyong mga kalooban sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na
Napakaganda po ng mensahe sa umagang ito. Para po sa ating pagbibigay ng tithes and offering, tayo po ay manalangin habang hinahanda natin ang ating mga kaloob. Lord, we thank you and we praise you for all these blessings, O God, na patuloy pong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Lord, for all these blessings and provisions, favors, Lord God, na sa amin pong pang-araw-araw na pangangailangan, you have always been there for us. You continue, Lord, to sustain us, to provide us to all of our needs. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin namin, Lord, sa mga kaloob na ito po ay magamit ng wasto at mainam po para po sa iyong mga gawain. Marami pa po, Lord God, na maabot ng mga tulong na ito upang po mapalaganap ang iyong salita. And Lord, we also pray for all those na naghahanap po ng kanilang mapagkukunan, ng kanilang pong trabaho, negosyo, all other kinds of resources. Sa lahat po ng ito, Panginoon, kayo pong magbigay. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga bintana ng langit at ibuhos niyo po lahat ng pagpapalang ito sa aming pong mga buhay na para po ito ay magbigay ng glory sa iyo. Teach us, O Lord, to be a good steward of all of our finances at maipasamuhay po namin, Lord, na yung sino man po ang napagkakatiwalaan sa maliliit na mga bagay, lalo na higit pa siyang mapagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay. Thank you, Father God. We give you back all the glory and praises. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sige po, para po sa ating mga birthday celebrants. Sa September 25 po, ngayon po iyan, si Brother Rolando Pineda. Brother Lando, happy birthday po. At September 30 naman po, Sister Eileen Salamin. Happy birthday po, Sister Eileen. Okay po, sige po, lay hands po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang na kanilang kaarawan at ipag-pray po natin sila. Lord, we thank you for the lives of our brethren, Brother Lando and Sister Aileen, sa kanila pong pagdiriwang ng panibagong taon ng kanilang buhay. We pray, Lord God, that you give them good health, favors, provisions, and blessings sa kanila pong buhay at sa kanila pong pamilya. Ibuhos niyo po, Panginoon, ang mga pagpapala, ang iba yung pag-iingat, Lord God, na sila po ay masa maayos pong kalagayan, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng puso na handa pong sumunod sa inyo at maglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. We speak blessings and blessings upon blessings, day by day, and grace upon grace sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ito po ang dalangin namin, may pagpapasalamat sa pangalan mo, Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Happy birthday po.
Para po sa ating mga announcements, every Wednesday po, 7 o'clock po ng gabi, ang ating Bible study through our Facebook page. And all prayer meeting sessions po yan, 5 a.m. and 8 p.m. via Facebook Messenger Prayer Circle Group. So kung gusto niyo pong makasama po sa mga gawain, message nyo lang po ang ating official Facebook page sa Facebook po. Para po sa ating closing prayer and benediction, tatawagan ko po si Pastor Archie for our closing. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ingat po kayo. Happy Sunday. God bless everybody. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihimpa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah!